Hello mga kaulam! Ngayon ay yung unang araw ng Ramadan, kaya naman, kahapon pa actually. Tapos, yan ang unang iftar namin at nag-request ang asawa ko ng chicken at afritada para nga naman makakain din ang mga bata. Dalawang bata ay hindi fasting dahil sila ay may buwan ng dalaw at hindi pwedeng mag-fasting. Wala akong vlog ng mga pagluluto, pagpe-prepare sa unang araw dahil hindi ko alam kung bakit ako biglang nagkaroon ng sobrang sakit ng ulo maghapon. At hindi na rin ako nakapag-tutor dahil kailangan kong umuwi ng bahay at makapagpahinga. Naiwan na lang ako ng doktor namin sa school na umuwi na lamang ako at magpahinga at wag na munang pumunta kung saan-saan dahil nga sobrang sakit ng aking ulo. Hindi dahil sa pagpa-fasting pero nararamdaman ko na ito ilang araw na hindi naman sobrang sakit pero yung alam niyo yung sakit na hindi ka talaga komportable na gumawa ng kahit na ano, parang gusto mo lagi nakahiga, parang gusto mo lagi nagpapahinga. Ayaw magpa-video ng asawa ko dahil siya daw ay haggard na haggard at siyempre nga naman bukod sa pagpa-fasting ay nagsundo at hatid pa siya sa kanyang mga anak kaya siya daw ay walang kahit hitsura. Ganyan lang kami ngayon kapag Ramadan, hindi kagaya ng dati na sobrang dami ng pagkain sa harap na iba't ibang klase. Tapos hindi naman makakain, hindi naman mauubos hanggang sa maitapon lamang. Sabi ko sa asawa ko, hindi na namin gagawin iyon. Dahil yun ay normal kapag sa mga pamilyang nagfa-fasting na sobrang dami ng pagkain. May mga sweets, may mga karne, may mga prutas, may mga gulay, kung ano-anong salad. Dati ganyan din kami noong kami ay marami pang magkakasama doon sa dati namin bahay sa Dubai. Marami kami mga borders dahil pagkatapos namin mag-anak kumain, pinapakain namin ang mga borders namin. Pero ngayon dahil kami mag-anak na lamang, kaya isang ulam na lamang hanggang 2 maximum ang aming inihahayin ngayon. Gumawa ako ng lokaymat, pero yung Arabic sweets, pero ligwak talaga. Hindi maganda ang pagkakagawa ko dahil ang ginamit kong yeast ay hindi yung isang klaseng yeast. Kung ano lamang yung meron ako sa kusina yun ang ginamit ko. Alam kong hindi yun magandang gamitin para sa lokaymat. Kaya mamaya bago ako umuwi sa bahay, bibili muna ako noon dahil nagre-request ang mag-aama ng napakasarap na lokaymat daw. Gumagawa lang ako ng lokaymat kapag Ramadan. Pero minsan sa isang taon, nakakagawa din ako kapag wala akong pinupuntahan, kapag hindi ako busy. Masarap yung afritada na ginawa ko dahil maraming atay ng manok. Paborito namin mag-asawa ang atay. Ang dalawang bata hindi masyado. Gusto lang nila kapag afritada yung sabaw at saka patatas at carrots. Ayaw din nila masyado ng karne. Ewan ko baga sa mga ayon kung bakit sobrang daming ayaw. Pagkatapos ko nga kumain dyan, nagdasal lang ako, tapos humiga na ako. Tapos hindi ko na talaga kinaya at nakatulog na ako dahil hindi talaga ako kayang kung ano-ano pang gawin dahil parang ang bigat talaga ng ulo ko kahapon pa ng umaga. Kaya nung Martes, hindi rin talaga ako pumasok sa school para gusto kong magpahinga muna the day before ng Ramadan. Gusto kong magkumpleto ng mga lulutuin, gusto ko yung mga spices na gagamitin ko. Hindi rin naman ako nakapagkumpleto dahil maghapon din halos akong humiga at mabigat na nga ang pakiramdam ko nung isang araw pala. Ewan ko parang may mga sipon ako na hindi mailabas, na hindi ko maintindihan dahil ang weather ay nagbabago na naman. Sobrang init na naman sa tanghali. Sa umaga ay napakalamig, mahangin. Tapos sa tanghali, singkar na ang init. Kaya hindi ko alam siguro dahil kaya ako ganito dahil sa weather din hindi ko maintindihan. Kagaya ngayon paputol-putol ang aking voice over dahil bahin ako ng bahin na hindi ko maintindihan talaga. Siguro ganito na rin nga pag nagkakaedad na, marami nang nararamdaman basta nagbago ang weather, iba na agad ang pakiramdam. Ngayong araw ay pangalawang araw na ng Ramadan. Sabi ko sa asawa ko gagawa ako ng chicken biryani. Tapos yung natira naming maraming afritada ay kinabukasan naman sa pangatlong araw ko ulit iinitin para sa pangatlong araw ng Ramadan. Hindi na ako magluluto. Gagawa na lamang ako ng mga sweets. Gusto ko ring makatipid sa oras mga kaulam dahil yung natitirang oras gusto ko ring ipahinga. Dahil yung isa kong tinututora na bata ayaw pumayag na magi-stop ako ngayong Ramadan. Sabagay malapit lang naman sa bahay namin. Pero yung isang malayo parang gusto kong magpaalam muna ngayong Ramadan.